Yan, magandang gabi po sa bawat isa. Magsisimula na po tayo sa ating gawain, sa ating paglapit. Yan, sa pananalangin natin sa Panginoon. Sige po, simulan po muna natin ang ating gawain sa panalangin. Yan, tumayo po muna tayo at lumapit tayo sa Panginoon. Ang makapangyarihan sa lahat, dinadakila ka namin, Panginoon. Sinasamba ka namin, O God. Lord, niluluwalhati ka namin sa gabing ito, na Lord, pinagkalooban niyo kami ng another, O God, Panginoon, na pagkakataon to glorify you, to honor you, O God, Panginoon, and maraming salamat dahil, Lord, meron pa rin kami, O God, Panginoon, pagkakataon na, Lord, muli kang itaas sa aming mga buhay, na, Lord, sabayin ka, itaas ka, at Lord, parangalan ka sa aming mga buhay. Lord, this evening, patuloy kayo, O God, Panginoon, na Lord, tumilos, manguna, tumabay sa amin, O God, for you are the shepherd of our soul, O God. And Lord, tunay nga na may ginagawa ka at nagtatagumpay ka sa aming kalagitnaan, O God. Kaya Lord, patuloy ka namin sasambahin, patuloy ka namin aawitan, patuloy ka namin pupuin, Panginoon, sa gabi nito. Maraming salamat, O God. Ito nga pong aming samang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. And sige, awitan natin ng Panginoon. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may be, I will follow. I have made a choice to listen to your voice. Wherever you may be, I will follow. In a quiet pasture or by a gentle stream, the shepherd of my soul will be my God. Should I face a mighty mountain or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my God. Yes, Lord, tunay na ngayong gabi, O God, patuloy na kayong gumagabay sa amin, Lord. Nag-iingat, Lord, hindi nyo kami hinahayaan, O God, Panginoon, for you are in control. And Lord, we trust you, O God, Panginoon. Uliawitan natin ang Panginoon. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice to listen for your voice. Wherever you may lead, I will go. Be it in a quiet pasture or by a gentle stream, the shepherd of my soul will be my God. Should I face a mighty mountain or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my God. Should I face a mighty mountain or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my God. Should I face a mighty mountain or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my God. The shepherd of my soul will be my God. The shepherd of my soul will be my God. Yes, Lord, salamat, O God, dahil, Lord, you are our refuge, O God. You are our Savior. Lord, Panginoon, ikaw ang aming tanggulan, O God. You are our solid rock, O God, Panginoon, in this evening. Lord, hindi namin kailangan mag-alala dahil, Lord, you are in control. May ginagawa ka. Kumikilos ka, Panginoon. Lord, kayo nga ang aming pastor ng aming mga buhay. Kaya, Lord, have your ways in our lives na kayong maitaas
kayong makakulihan, kayong magagilan. Lord, tunay na nagtatagumpay ka sa aming mga buhay. This moment, O God, Panginoon, kumikilos ka, may ginagawa ka, O God, Panginoon. At Lord, sa inyo namin na isibalik ang lahat ng kapulihan, lahat ng pagsamba sa iyo na akong pangalan. Ito nga po ang aming papuring pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Isang mabiyaya at mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. At ito po yung gabi ng ating pananalangin at isang napakalaking pribilehiyo, na muli ang bawat isa po sa atin ay makadulog sa salita ng ating Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat. Isang mabiyaya at mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. And we are so blessed na sa gabing ito, minsan pa sama-sama po tayo na makikinig at dadako sa presensya ng ating Panginoon. Ayan. So we praise God for this evening. Ang message ni Lord, it's all about coming to Jesus. No? Punong-puno po tayo ng takot sa puso, punong-puno po tayo ng problema, punong-puno po tayo ng pagkabalisa, punong-puno po tayo ng mga alalahanin, dahil sa nangyayari sa ating paligid. At kung meron man po tayong dapat gawin at dapat lapitan, sa gabing ito, the thing that we need this evening is to come to Jesus. Kaya sa gabing ito, let me share the word with you. Dito po sa Lucas chapter 9, verses 23, actually from 21 to 27. Gusto ko pong basahin ito sa inyo. Sinabi pa niya sa kanila, ang anak ng tao ay dapat magdanas ng matinding hirap. Itatakwil siya ng mga pinuno ng bayan, ng mga punong pari at ng mga tagapagturo ng kautusan. Siya ay papatayin, ngunit sa ikatlong araw ay muli siyang mabubuhay. At sinabi niya sa kanilang lahat, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad ng magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang mawawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Ano nga ang mapapala ng tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung mapahamak naman at mawawala ang kanyang buhay? Kapag ako at ang aking salita ay ikakahiya ni numan, ikakahiya rin siya ng anak ng tao. At pagparito niya na taglay ang kanyang karangalan at ang karangalan ng Ama at ng mga banal na anghel. Verse 27, sinasabi ko sa inyo ang totoo, may ilan sa inyo ritong hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang kaharian ng Diyos. Ang key verse po natin ay ang verse 23. Ang sabi po dito, sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, makapangyarihang Diyos, sa gabing ito, Lord, let your word enlighten our mind, our soul, our heart. And let the presence of your Holy Spirit continue to speak forth in our midst this evening, Panginoon. Nawa, O Diyos, patuloy na kami ay mapalakas, mapatibay sa aming pananampalataya sa pamamagitan ng iyong mga salita. Mangusap ka nga po, Panginoon, sa bawat pamilya na kasama namin sa gabing ito. Mangusap ka nga po sa bawat individual, O Diyos, at patuloy na marinig ang iyong tinig na nagsasalita.
sa aming kalagitnaan. Patawarin mo kami, Panginoon, sapagkat hindi po kami karapat-dapat na tumayo man lamang sa biyaya ng iyong trono. Subalit sa pamamagitan ng iyong pag-ibig na hindi nagmamaliw, sa pamamagitan ng iyong biyaya at habag, O Diyos, naririto kami, Panginoon, dumudulog sa iyo, sumasamba sa iyo. Itinataas ka namin, Ama. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ang title po nito is Coming to Jesus. At meron po siyang tatlong bahagi. Sa ating paglapit sa Diyos, napakahalaga that we deny ourselves. Pangalawa po, we take up our cross daily and we follow Jesus. Napakahalaga po ng mga bagay na ito kasi sa panahon natin ngayon, ang tao ay punong-puno ng reklamo, ang tao ay inip na, ang tao hindi na maunawaan kung ano yung kanyang gagawin, nalilito na, kanino ba talaga lalapit, kanino ba talaga aasa, papaano ba natin haharapin ang bukas, papaano ba tayo magsisimula, ano ba yung mga bagay na kailangan natin gawin. At sa mga bagay na ito, meron pong katanungan. Are we following ourselves or we are following Jesus? Sa panahong ito na kapag tinignan natin, ano po yung updated na numero, nakakatakot. Kasi sa buong mundo, sa panahong ito ng pandemic, correct me if I am wrong, pero sinerch ko po ito kanina, and as of today, ang infected na po is 4,223,000 plus worldwide. Nakakashock, no? Hindi kagaya ng kapag ka tayo ay nagbibilang ng biyaya, papalakpak ay, ang dami na. But, ito'y nagdadala ng takot sa puso natin. Ito ay nagdadala, baka mamaya dahil ang virus na ito ay hindi nakikita, para bang ang hirap niyang kalabanin kasi invisible siya. Ano po? At hirap na hirap ang isipan ng tao, bakit kailangan mangyari to? Ano ang mensahe ng Lord sa akin? Ano yung dapat kong gawin? Dito po sa Pilipinas, meron tayong 11,618. Grabe. No? 11,618. At dito po sa Caloocan, hindi ko nakuha yung numbers, pero hindi ko siya naisulat, pero 121 ang infected sa ating lugar. So ito po yung sinasabi ng Lord na sa panahon ito, kanino ba tayo lalapit? Ano ba yung dapat natin gawin? Napakahalaga sa disciple of Christ, ang dapat po natin gawin sa panahon ito, we have to deny ourselves. Diba? Dami natin kailangan. Kailangan natin ng trabaho, kailangan natin bumalik sa normal, kailangan natin maingatan, kailangan natin ng ayuda, kailangan natin ito, kailangan natin mag-swimming, kailangan natin gumala, kailangan natin gumimik. Diba? Giving pleasure to ourselves, ang dami natin kailangan. Pag nakakatanggap tayo ng mga bagay, nagre-reklamo tayo, kulang ito, no? Hindi ito yung gusto ko, hindi ito yung desire ko. So, may mga bagay na ginagawa po tayo sa ating sarili na sa mahabang panahon, sinusunod natin yung mga bagay na nagbibigay ng pleasure, nagbibigay ng satisfaction, nagbibigay ng treat sa ating mga laman, sa ating mga kagustuhan. Na gusto natin, lagi tayong masaya, lagi tayong nasa mall, ang gusto natin, gumagala tayo, ayaw natin sa loob ng bahay. Bakit? Kasi hindi ito yung gusto ng sarili natin. So, sa pagkakato, tinuturuan po tayo ng Lord. We have to deny ourselves. Ang daming lesson na itinuturo ng Lord, sa pagkakataong ito. When we say deny, it requires us to give up anything that we would want or seek that would hinder our doing the will of God. Pag sinabi palang deny, nire-require niya pala na i-give up natin ang lahat ng bagay na humahadlang para magampanan natin yung kalooban ng Lord. At sa gabing ito, ang aking dalangin, mabuksan yung ating spiritual eyes for us to see the truth, yung itinuturo ng Lord sa atin.
sa napakahabang panahon, ano po ba yung mga bagay na naghihinder sa atin sa pagtugon at pagganap sa kalooban ng Panginoon? Kailangan maunawaan natin that denying ourselves, it means we must take our wants and desire down from the throne and place Jesus and His will as the governing power in our lives. Ito na po. This is the moment sa panahong ito na nakakaranas tayo ng maraming problema. Ito na po yung panahon na tinuturuan tayo ng Lord na yung mga desire natin, ibigay na natin sa paanan ng ating Panginoon. That we lay our throne in the place, no, kung saan na ang dapat yan, nasa yung trono na yan ng ating buhay. Dapat po, yung dakong iyan ay sa ating Panginoon. Tinuturuan tayo ng Lord na yung kanyang will at yung kanyang governing power, yun yung mahalaga na dapat nangyayari sa ating buhay. Millions of lives is infected. Hanggang kailan po tayo magigising na ito na yung panahon na kailangan na nating iset aside yung mga bagay na nagsasatisfy sa ating sarili. And this is the moment that we have to deny all the material things. Ano po, na nagbibigay ng kasiyahan. Isaalang-alang po natin yung plano, yung kalooban ng Lord, yung governing power ng Lord sa ating buhay. Masakit matuto ng aral ng buhay. Kaya napakahalaga po na at this very moment na nakakaranas tayo ng pandemic, ng crisis, napakahalaga po that we take up our own cross and we deny ourselves. Sabi dito, pag sinabi nating deny, kailangan willing po tayo na i-give up. That is the key word. That we are willing to give up anything in our life, no? In order to please God. Maraming pagkakataon na po na binibigyan natin ng pleasure ay tao. Maraming pagkakataon na po na sa buhay natin, we are man-pleaser. Maraming pagkakataon po na ang pleasure ng katawang ito, yun yung lagi nating sinisik. So ito na yung panahon na i-allow na natin, let God rule in our life. Ito na yung pagkakataon, na maging willing na tayo, na talagang mabigyan natin ng kaluguran ng Diyos sa ating mga buhay. At napakahalaga po na we take up our own cross daily. Parang pag nagbibilang tayo, 2 buwan na yung quarantine, no? At ang sabi ng mga scientists, ng mga doctors, ng mga experts, it will take 6 months or more bago ma-rule out ang virus na ito. Remember po, ang nangyari, it is documented in 1918 to 1920. Correct me if I am wrong, ang tawag po doon ay Spanish flu. Ito po ay pumatay ng 15 million na tao. And ganito katindi ang isang virus na hindi nakikita na pwedeng kumitil ng buhay ng tao, pwedeng ikapahamak ng tao kapag hindi siya natuto sa aral at salita ng Diyos. Napakahalaga po na we take up our cross daily. Pasalin natin, itong pandemic na ito, itong crisis na ito, walang may gusto nito, walang nagplano nito, bagamat ito'y may kapahintulutan. Ito po'y pinahihintulot ng Diyos na mangyari, hindi lang sa Pilipinas, hindi lang sa Caloocan, worldwide. Why? Kasi maraming pagkakataon na po sa buhay ng tao, wala siyang panahon sa Diyos. It's all about ourselves. Ano po? Ang iniisip ng tao is all about mga modern and high-tech na mga gadget, material things, financial, pangarap sa buhay, mga bagay na makamundo ang iniisip ng tao. Ipinaglalaban pa nga,
na maikasal ng babae sa babae, lalaki sa lalaki, just to give pleasure sa sarili. Ipinaglalaban pa nga po sa ibang bansa na maikasal ang tao sa hayop. Meron nang ang legal na. Just to give pleasure sa ating sarili. Dahil ang tao ayaw mahirapan. But the truth is, the real message of this crisis, we have to take up our own cross daily. Ito yung cross na ipinapapasa ng Lord sa atin. Not only to believe, but also to suffer for Christ's sake. Alalahanin po natin na ang buhay Kristiyano hindi laging hallelujah lamang. It's all about overcoming hardship, trials, suffering. Pero paano po yan mangyayari kung ang iintindihin natin ay yung ating self-satisfaction? So napakahalaga po that we take up our cross daily. Ito yung cross na pinapapasa ng Lord sa atin. We are bearing burdens and suffering and hardship, not for our own sake, but to share the suffering of Christ. Kasi sa mga bagay na ito, mabibigyan natin ng glory ang Lord. Sa panahon po na wala na tayong pag-asa, we put our trust to our God. No? We take up our cross and we put our trust to God. Iiwanan natin sa Panginoon ang lahat ng mga bagay na hindi na natin kayang buhatin. Napakahalaga po na maunawaan natin ano ba yung cross. It was an instrument of death and total sacrifice. Papaano na-overcome ng ating Panginoon yung kanyang resurrection? Hindi dahil sa siya ay nasa katawang tao, but it's all about obedience. Obedience to the God, to our God the Father, yung kanyang pagsunod. Ano po? Willingness to obey our God the Father in heaven. Taking up the cross, ito yung pagpapakita na tayo ay nakikiisa, na tayo ay handang magpasan ng krus at ito ay mapagtagumpayan. We are so assured kasi ang ating Panginoon, He overcome the cross. Napagtagumpayan niya po yan. Yung pagiging Christ-likeness, napakahalaga po nun. So dito matututunan natin that Jesus bore the cross and we must bear our cross and follow Him. Ang hirap po sumunod, lalo na sa panahong ito. Kasi nung nagkaroon ng virus na puno ng takot ang tao at ang iniisip ngayon ng tao, ito na ba yung katapusan ng mundo? Pero nung nagbigay na ng ayuda ang gobyerno, nakalimutan na yung takot doon sa virus, ang ginagawa na ngayong focus ay doon sa mga biyayang matatanggap. Nakakalimutan na yung aral ng pandemic na ito that life is valuable. And we only have one life to serve sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga po maunawaan natin kung si Kristo ay nagpasan ng krus, hindi po siya exempted dahil siya ay anak ng Diyos. He is our Lord. He is our Savior. So tayo po, hindi tayo exempted. We have to walk where Jesus walked. And we have to bear the cross where Jesus bore the cross. Napakahalaga po, mapagtatagumpayan natin ang lahat kung matututo tayong magpasan ng ating sariling krus. Kaya sa krisis na ito, tama po na umasa tayo sa gobyerno. Dahil ang gobyerno po natin ay nagbibigay ng tulong sa atin. Pero mali po na ang buong araw, buong linggo, buong buwan ay iaasa na lamang natin sa tao. Napakahalaga po na nakikisa tayo. Napakahalaga po na tayo mismo ay nagbubuhat ng ating sariling krus. Kaya nga po, when we say take up your cross daily, it is a life given to His service. Isang buhay na bagamat nandito tayo sa krisis, we are spending time in the service of our God. Sharing the Word, listening to the Word of God,
equipping ourselves, natututo po tayo sa salita ng Panginoon, at higit sa lahat, mapagtatagumpayan po natin ang lahat ng ito. Meron akong nakita sa Facebook na isang illustration na ang tao ay nagbubuhat ng krus. And along the way, yung mga tao habang binubuhat nila yung krus, pinuputol nila, nilalagari nila, pinaliliit nila kasi ang bigat, ang haba. No? So ang ginagawa nung mga tao dun sa illustration, nag-shortcut sila. Pinuputol nila yung cross para gumaang, and along the way, pagdating doon sa kanilang final destination, yung palang cross na dala-dala nila, ito pala yung magtutulay sa kanila patungo doon sa katagumpayan sa piling ng Ama. Kaya maaaring napakabigat ng mga dinadala nating cross at this very moment. Siguro yung iba po sa atin, sa isang araw, isang beses na lang kumakain, o sa isang araw talagang totally wala nang kain. And our prayers is with you, mga kababayan, mga kapatid, ano po. But at this evening, let us continue to carry our cross. Mapagtatagumpayan po natin yan. Alam niyo po ba, for 2 months ng ating quarantine, wala pa pong binalita na merong namatay sa gutom. Meron po na heat stroke dahil sa pagpila sa napakainit na panahon dahil sa ayuda. Marami po ang nahi-heat stroke dahil sobrang init. Kaya napakahalaga po mga kapatid, yung puso natin, na para tayong mga sundalo na handa tayong magpa-pray. Para tayong mga warrior ng Panginoon na handa nating tanggapin yung krisis na ito sapagkat ahead of this, may ginagawa ang ating Panginoon. Sabi ng Philippians chapter 1 verse 21, "For me, to live is Christ, and to die is gain." Lahat tayo buhay pa. Amen po ba? So it is our benefit na dapat marunong tayong magpasalamat na ang buhay na ito ay maibigay natin sa Lord as we carry our cross, as we deny ourselves. At kung halimbawa man po na tayo'y uuwi na sa Lord, hindi natin alam dahil yan po ay nakatakda, iyan po ay gantimpala sa bawat isa sa atin. Sabi nga ng isang na mga nagrarally sa Amerika, if we die, we die. No? Kasi nakatakda naman po yung mga bagay na yan. So, coming to Jesus, pangatlo, kailangan we follow Jesus. Kailangan po natin sumunod. Minsan nga, parang mas lamang pa yung ating pagdidisobey. But this evening, allow the Holy Spirit to open our heart na maunawaan natin yung pagsunod. Yung totoong pagsunod. So, paano po ba tayo susunod sa Lord? Ang dami na nga nating problema. Nasa krisis na nga tayo. Alam niyo po, kailangan magkaroon tayo ng tinatawag na genuine repentance. Ito na yung panahon na talikuran na natin yung ating mga kasalanan. Ito na yung panahon na i-lay down na natin yung sarili nating will sa paanan ng Panginoon. And let us please God. Allow the will of God, yung purpose ng Lord sa ating buhay, ang siyang mangyari. No? Napakahalaga po. Paano ba natin mapafollow si Lord? Kailangan we are very much willing to lose our own life for Jesus' sake. So, paano mangyayari po yun? Kailangan po yung oras natin, and that is our life. Our time is our life. We give it in the service of our God. Ibigay natin yung Christ likeness life. Talikuran na po natin yung pagrereklamo, yung pagrerebelde. Palitan na po natin ito. Now is the time. Palitan na po natin ito ng submissive spirit. Ng pusong sumusunod sa kalooban at plano ng Diyos. Hindi po siya mahirap. Sa panahong ito na yung pinakamadali para sa atin. Sapagkat ang katungkulan ng tao ay sumamba at maglingkod sa Diyos. Kailangan po makita sa atin to follow Jesus, to follow our Lord. Kailangan po magkaroon tayo ng tinatawag na being a true disciple. Yung
Hindi po tayo nakabase sa pagpapala, sa kahirapan, sa ating paglilingkod sa Diyos. Kung hindi sa kasaganahan man, sa kahirapan man, sa kalakasan at sa kasakitan man, we are serving our God. We are taking up our cross, we are denying ourselves, and we follow Jesus. Napakahalaga po yung ating pagtatong submission as a disciple. And I will end up in this. Gusto ko pong magtapos dito sa Jeremiah 29 verse 11. Ang sabi ng Lord, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. A plans to prosper you and not to harm you." A plan to prosper you and not to harm you, ang sabi ng Panginoon. A plans to give you hope and a future. Hope and a future. Mga kapatid, it will come to pass. Alam niyo po, ang pandemic, ang krisis na ito po ay merong appointed time na itinakda ang Lord. Ito po ay lilipas. Ito po ay magtatapos. Pero higit sa lahat, napakagandang matutunan natin ang mensahe ng Lord. That we deny ourselves, we take up our cross daily, and we follow Jesus. Para po ma-fulfill yung plano ng Lord sa ating mga buhay. At let us receive the promise of the Lord this evening. Dito po sa 1 Corinthians chapter 2 verse 9. Ang sabi ng Panginoon, "No eyes has seen, no ears has heard, and no mind has imagined what God has prepared for those who love Him." Sa panahon ito, hindi pa natin nakikita. Ano po? Yung mga bagay na pinaplano ng Diyos, maaaring hindi pa natin naririnig yung mga bagay na ipinangako ng Diyos, at maaaring hindi pa natin nai-imagine paano magtatapos, kailan, paano magsisimula. Pero ang sabi ng Panginoon, bagamat hindi pa nakikita ng ating mga mata, ni naririnig ng ating mga tenga, ang Diyos ay nagplano na ng mga bagay that we cannot imagine. Ma-overwhelm tayo, mga kapatid, sa plano ng Panginoon. God's word is true. And His fact, His promise is true sa ating mga buhay. Ang Diyos na pinaglilingkuran po natin ay tapat, mapagtagumpay, at Diyos na hindi tayo iiwanan at hindi tayo pababayaan. So ano yung part natin? We deny ourselves, we take up our cross, and we follow Jesus. So tayo po yumuko at tayo po ay manalangin. Heavenly Father, this evening, Lord, we praise You. We honor You, O God, for Your great plans for us. Lord, tapat Ka sa Iyong mga salita. Bagamat hindi pa nakikita ng aming literal na mga mata at hindi pa naririnig ng aming literal na mga tenga, sa gabing ito, Panginoon, we receive the assurance of Your promises. We receive, Lord, Your great plans in our life. As You have said, Lord, that You are planning for our future, Panginoon. Bagamat hindi namin alam kung kailan magtatapos ang krisis na ito, salamat sa iyong mensahe at sa iyong mga salita. Salamat sa aral na itinuturo mo sa amin kung gaano ka-valuable ang buhay, Panginoon. Na sa gabing ito, O Diyos, we learn from Your word to deny ourselves, to take up our own cross daily, and to follow You, Jesus. As we fulfill Your plan in our life, O God, tulungan mo kami. Lord, na sa aming buhay, Ikaw ang aming bibigyan ng kaluguran, Ikaw ang aming itataas, Ikaw ang aming pagtitiwalaan, Panginoon, that we will serve You no matter what, Panginoon. Patuloy mong patatagin ang bawat isa sa gabing ito, at patuloy, O Diyos, na mahayag ang Iyong kaluwalhatian, ang Iyong kadakilaan, at ang Iyong kapangyarihan. Bless every family this evening, O God, and let Thy word be a light unto our path and a lamp unto our feet, Panginoon. We honor You and we praise You, O God. Salamat po. For this we pray in Jesus' name. Amen. Amen.
Yan. At dadako na po tayo sa susunod na bahagi ng ating gawain. Yan, pagpuri at pagpapasalamat natin. No, ako, sisimulan ko na po. Ako, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa kabutihan niya sa bawat isa sa atin, no, na talagang, especially dito sa amin, no, sana, and nakaka-bless rin na, kasi every, sa group chat na, sa usapang pamilya, no, na talagang nakaka-bless agad na kumikilos, no, sa Memes family, na talagang, sabi nga, train up a child in the way you should go, and when he is old, he will never depart from it. Yun yung pumasok sa isip ko nung kagabi, yung video na sila Visha, nagpe-pray, na sila Gabi, diba, na talagang nakaka-bless, na talagang sila Lois, nakaka-bless na talagang si God, even na yung ability mo napakaliit, no, pero may ginagawa ang Panginoon na talagang every devotion, makikita mo talaga si Omi na talagang si Loy may dalang notebook, no? Talagang Bible, talagang ready, talagang ready na makinig, no? Pag nag-aawitan, and nakaka-bless, and naniniwala ako ng Panginoon, nagsisimula siya, kumikilo siya, and ako nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nga yung family devotion, no? Way kasi yun na tayo itinitake natin yung cross, no? And every evening nakaka-bless si God na kumikilos siya, may ginagawa siya, and naniniwala ako na talagang yung sa bawat gawain natin, no, na talagang si God, meron siyang purpose, no? Kaya inaalaw niya yung ganitong klaseng pagkakataon, no, na ma-encounter natin. And ako nagpapasalamat ako sa Panginoon. Kasi meron nga akong nabasa. Sabi a 1 week without prayer is ang isang, parang sinasabi niya is ang isang linggo ng si Ate Smith pala yung nag-post. No? Pala, ang isang linggo without, basta tatagalog ko na lang. No? Ayan, basta yung sinasabi niya sa quote, ang sabi, ang isang linggo ng walang pananalangin is 1 week, makes 1 week. No, kumbaga parang napaka meaningful niya, no, which is totoo, no, na kung ang tao walang pananalangin, no, na walang paglapit sa Panginoon, talagang kasi ang buhay natin, ang totoong purpose is to serve God, no? At pag tayo nananalangin tayo, ibinibigay natin yung self natin sa Panginoon. No, yung time natin, yung buhay natin para sa Panginoon. And talagang nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi gabi-gabi, no, consistent, no, na meron tayong family devotion, no, na talagang gabi-gabi iba yung revelation ng Panginoon through His Word. And nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi alam ko kumikilo siya, no, nagtatagumpay siya. And yun rin yung panalangin natin, no, na sa bawat tahanan ng miyembro ng House of David, even sa lahat ng tao na kakilala natin, ipag-pray natin sila na magkaroon ng pananalangin kasi napakahalaga niya. And meron nga akong naging devotion about sa praying na i-share ko lang, na yung prayer pala napakahalaga niya, no? Kasi may mga nagsasabi, bakit ka mananalangin? Kahit manalangin ka naman, hindi mo siya magagawang the way na kung talaga yung hindi ka magkakaroon ng ability para baguhin yung sitwasyon. No, pero ang pananalangin pala, nabasa ko siya na, pag tayo pala nagpe-pray tayo, the same way siya, na kung paano yung magsasaka, ano ba yung ginagawa ng magsasaka? Di ba siya yung nagdidilig, siya yung nag-aayos ng lupa, no, siya yung nagbubungkal, and pag nananalangin pala tayo, para tayong mga magsasaka, no, yung mga seed, kahit ibaon mo lang yan tutubo yan no, pero yung pananalangin pala is parang yung ginagawa ng magsasaka, no, na araw-araw inaayos niya, no, na may tutubo, no, kasi sino ba yung nagpapatubo? Hindi naman yung magsasaka no, pero ang Panginoon yung nagpapatubo. Pero the same way pala, no, na kung paano tutubo siya, pero pagka meron tayong pananalangin, yung the best na harvest, araw-araw natin na pinananalangin. The same way na kung paano the best yung harvest na makukuha ng isang magsasaka kung araw-araw niyang inaalagaan. No? At tayo rin ganun din, no, na dapat nagkakaroon ng higit pala na pag-aalaga through prayer. And ako nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi talagang si God, sa salita niya, no, ang dami nating natututunan, ang dami niyang revelation, and yun yung prayer ko, no, na patuloy
na kumilos sa Panginoon na yung mga ganitong pagkakataon naniniwala ko ginagamit ni God na panahon, no? Na sandali para tayo magkaroon tayo ng pagtitipon, no? Sabi nga kung merong 2 o 3 na nagagather, no, para sa pangalan ng Panginoon, kasama natin siya. And ako nagpapasalamat ako sa Panginoon, talaga yung kagalakan na talagang higit sa lahat yung family, yung kasama, no? And ang prayer ko na talagang si God kumilos siya, na-equip niya, na naniniwala ko ginagamit ng Panginoon kasi itong time na to para tayo magkaroon tayo ng ng time for growth, no? Especially sa natin, spiritual natin, no? And yun yung prayer ko na sana si God, after nitong pandemic, talagang prepared na tayo, no? Na kagaya nga yung message kagabi, no, na talagang ibigay natin yung time natin, yung oras natin, maglaan tayo ng panahon, no? Para sa Panginoon. And yun yung prayer ko na one day, even si Kuya Anthony, no? Kasi si Kuya Kuya Dongdong, no, na talagang kasama na rin natin para sa pag-evangelize, no? And ang prayer ko yung patuloy na pagkilos ng Panginoon, na talagang yung COVID sana mawala na, no? Sana yung COVID maalis na, and yung patuloy na pagsama ng Panginoon, na talagang sa panahon na ganito, na talagang ang Panginoon patuloy siya na kumilos at ingatan tayo. And naniniwala ko na si God nagtatagumpay siya. May ginagawa siya, kaya talagang yung pagpapasalamat talagang talagang nag-uumapaw sa puso ko, kaya talagang nagpapasalamat ako sa Panginoon. Ayan, sa kanya ko binabalik lahat ng kapurihan. Amen. Ako nagpupulit nagpapasalamat ako sa Panginoon sa maraming bagay, no. Ako ayoko talagang tumayo nung parang kumbaga hindi pa prepare yung sarili ko na tumayo talaga. Pero nagpupulit nagpapasalamat ako sa Panginoon sa unang-una po sa prayer. Sabi nga ni PJ, very powerful yung prayer, no. Kumbaga nagpapasalamat po ako sa mga panalangin, no, na ibinigay ng bawat isa, na alam ko naman na sobrang laking tulong talaga nun. No, doon ko na-realize na ang will pala ng Panginoon hindi puro magaganda. No, kumbaga merong niloloob ang Lord na nakakabuti, pero kumbaga masakit, na kumbaga may talaga. Kaya nga ayoko to. Kaya ayoko tumayo dito. No, kumbaga, may masakit talaga na impact sa tao kasi nga nasa flesh tayo. Pero sa Lord, ayun yung kalooban niya. No, hindi ang Lord, hindi kanya pinapanish. No? Kumbaga, nabasa ko dun sa post. No, ang Lord, na pag may ginawa ang Lord sa buhay mo, hindi kanya pinaparusahan. Hindi kanya binibigyan ng ganong kabigat na problema. Kasi hindi mo kaya, no? At glory to God, kasi alam ko naman na napagtagumpayan na namin yun. Kumbaga, nasa process pa lang kami ng healing, no? Kumbaga, andun yung sobrang traumatic talaga nung pandemic na to. No, ito siguro yung sakuna na hindi namin talaga makakalimutan kasi sobrang laki nung impact na ginawa niya sa buhay namin. Kumbaga sa ibang tao, gutom, kawalan ng pera, no, yun lang yung mga nararanasan ng ibang tao, yung paghihirap. Pero sa amin, sobrang laki ng impact na ginawa ng pandemic na to kasi sobrang traumatic talaga pagdating sa akin. Kumbaga, sabi nga ni Mami, kung walang family, parang yung araw-araw ka na lang malulungkot, may stress, kumbaga, sobrang laking tulong ng mga gawain, ng mga tao na nasa paligid mo, kahit na yung iba, syempre, talagang, pipilitin mo talagang maging masaya, maging okay ka. Kasi alam mo na yung mga nasa paligid mo, ay yun talaga yung pinakamalalapitan mo. Kumbaga, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Maging sa mga kamay na tumulong po nung time na yon na alam niyo naman po yun na kumbaga nung nangyari sa kapatid ko. At nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi hindi kami lumalapit na sa mga tao talaga. Pero ang Lord, napakabuti kasi may mga tao silang ginagamit kahit hindi ka dugo. No, nagchat-chat,
kahit hindi mo kapamilya, hindi mo kamag-anak, nagchat-chat, no, ano kumbaga, sobrang pasasalamat kasi alam ng Lord yung mga pangangailangan namin nung time na yon. Talagang wala kaming hawak nung time na yon. Pero doon ko nakikita yung kabutihan talaga ng Panginoon. Kasi in times na nangangailangan ng tao, ang Lord kikilos talaga. At doon ko yun nakita sa Panginoon na kumikilos ang Panginoon sa bawat namin ginagawa namin talaga. Though, ang pangit lang nung naging dahilan no, dun sa pangyayari na yon. Pero alam ko, ang Lord, ang kalooban ng Panginoon yun eh. Ang dami man mga negative na mga nangyayari. No, ang dami mang mga negative na nasa paligid mo. Kasi hindi mo alam, kasi parang ang dami, parang, Lord, tukso ba to? Gusto ko man questionin ang Lord nung time na yon. Pero hindi ko ginawa. Kasi alam ko, pag question ko ang Lord, ipapamukha sa akin ng Panginoon kung ano yung nasa sitwasyon ngayon. At yun yung nangyayari. Na kumbaga nakikita ko yung mga sitwasyon ng time na yon. Pero pinipilit talagang maging malakas yung loob mo, kahit na napakahirap talaga. Pero si Lord pa rin talaga yung kinakapitan namin. No, na nakakalungkot kasi kasabay ng pandemic na to, no, na nawala yung kapatid namin. Iniisip ko, Lord, kung wala yung pandemic na to, siguro nandito pa yung kapatid ko. No, na-survive pa siguro namin, no, ng time na yun. Kasi takot yung tao kasi sa COVID, takot yung tao sa pandemic. Kaya hindi ko alam yung pakiramdam na kukwestiyonin ko ba ang Lord, hindi ko alam yung pakiramdam na magagalit ba ako. Yun yung pakiramdam ko, kumbaga, hindi ko yun inilagay sa isip ko. No, kumbaga, inisip ko pa rin yung kabutihan ng Lord sa kabila nung crisis na yun, nung pandemic na yun. Kasi alam ko, ganun kabuti ang Lord, malaki ang Panginoon. At alam ko na niloob ng Panginoon yun. At nagpapasalamat ako kasi nung sa last day na nakasama ko yung kapatid ko, napatanggap ko siya. At ayun yung pinaka-best gift na binigay ng Lord sa nung time na yun. Kasi nakilala pa ng kapatid ko yung Panginoon dun sa last breath niya talaga. No, kahit na saglit lang kami nagkasama, pero nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi ang dami niyang mga ginawang kabutihan. No, ang dami niyang ginawang pagplano na hindi mo masusukat na mangyayari 'yon. Pero the Lord is good kasi hindi niya inalaw na sa iba mapunta si Cheche, no? Inalaw pa rin ng Panginoon na tanggapin siya ng kapatid ko bilang kanyang tagapagligtas. At yun yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon at yun yung pinangahawakan namin na rest assured kami na kapatid namin kasama na ng Panginoon. At nagpapasalamat ako sa Panginoon sa comfort, sa prayer, sa tulong, sa kahit ano pa man na tulong na ginawa niyo po. Nagpapasalamat ako, lalong-lalo na siyempre sa Panginoon, na hindi ko questionin ng Panginoon. No, na kumbaga, nagpapasalamat ako sa Panginoon ng lubos-lubos kasi alam ko, inaalaw ng Panginoon yung mga nangyayari dito kasi yun yung kalooban niya. No, kaya nagpapasalamat po ako sa lahat-lahat, maging sa Panginoon. Binabalik ko lahat ng papulit na salamat. Prayer pa ako ng mga prayer ka. Amen. Amen. So ako din po nagbigay ng kapulit pasasalamat sa Lord. Pero bago yan, gusto ko pong i-welcome ang Rambut family. Ayan. So kasama po natin this evening, mag-asawang Jomar at si kapatid na Ivy, yung aking mga kumpare. So welcome po for this fellowship. Welcome din po sa Baylas family sa Pasig. Kasama natin si Pastora Ne, no, this evening. Welcome po sa Monsiglier family sa Novaliches. Ito po yung kanyang prayer request, si kapatid na Jane. Pakipray po ang biyanan ko na si Melchor Luna sa kanyang tuluyang pagaling ng kanyang sakit. Ayan. So, divine healing kay Brother Melchor
Luna. Yan. So, dadalhin po natin yan sa pananalangin mamaya, kapatid. At welcome po sa bawat sambahayan sa gabing ito. Ano po? Ayan. Hello po. Magandang gabi. May nag-hello pa. So, magandang gabi po. We are so blessed sa gabing ito kasi sama-sama po tayo despite ng social distancing. So, praise God for the great privilege na hindi nahihinto yung ating fellowship. Ayan. Welcome din po sa bawat family ng HOD family. No, to every home, welcome po sa gabing ito. And I praise God sa gabing ito. Nagpapasalamat po ako sa Lord sa kanyang great provision kasi pinapipray po natin yung ating mga kapitbahay na umabot sa kanila yung tulong ng gobyerno and answered prayer po tayo sa mga bagay na yan. First, second, third, fourth, maging doon sa kanilang SAP, na-receive na po nila and glory to God. Napakabuti ng Diyos dahil kamay po ng Panginoon yan na umaabot po sa atin sa pamamagitan ng kanyang itinalagang gobyerno. And it's all for the glory of God. Kaya pinapasalamatan ko po ang Lord. And even po doon sa yung ating pong pag-aabot ng tulong, pananalangin sa ating kapatid, ano po, na nakaranas ng matinding problema, especially sa Tampos family, doon po sa mga behind na nanalangin at sa mga nag-abot, ang Diyos na po ang bahalang magbalik sa inyo ng pagpapala, ano po. And even, alam niyo po ba, kami po exempted dyan sa mga ayuda ng gobyerno. Hindi po, nilalagpasan po kami. Kasi ang sabi, malaki daw po yung bahay namin at saka may sasakyan, ano po. Pero alam niyo po, masigit po doon ang pagkilos ng Lord sa aming buhay. Ibinabalik ko po sa Diyos ang papuri at ang pasasalamat. Kasi hindi po kami pinagkukulang ng Lord sa bawat araw. Tuwa-tuwa nga ako kasi mga apo ko po nagkakapismi lalo eh. Nung nagkaroon ng ganitong problema, yung mga apo ko po lalong gumaganda araw-araw. Ano po. Dahil hindi kami pinagkukulang ng Lord. Hindi kami sumala sa oras at hindi po pinaranas ng Lord sa amin na kami ay mga to para lang po ma-survive yung bawat araw. Yan po ay katapatan ng Diyos sa kanyang mga lingkod. And I praise the Lord. Hindi ko nababanggitin yung mga pangalan kasi alam niyo po, may mga kapatid tayo, grabe sila mag-donate, sugpo, manok, no? Mga prutas, kanina lang po, may nagpadala rito ng bigas, sitaw, sibuyas, bawang, kumpleto, mangga, may buhay na tilapia, no? Talagang, alam niyo po, kapag tayo ay naglilingkod sa Panginoon, hindi pa po natin hinihingi, nakahanda na yung pagkakaloob ng Lord sa atin. And I praise the Lord for that. No, talagang God is so good. God is so faithful. Alam niyo po, ngayon ko po na-appreciate, nung pinag-aaralan ko po itong pandemic na ito, every day, ibinabalik ko talaga yung glory sa Lord. Awang-awa po ako doon sa mga siba na nasa dagat, walang tumatanggap po sa kanila ng mga bagsak, and talagang napapraise the Lord ako. Kasi I remember the time na nagpipray po kami para kay Pastor Ayan, makasampa ng barko, international yung kanyang ina-applyan. And in behalf ni Pastor Ayan, ako na po ang magpapasalamat. Ano po, hindi tinugon ng Lord yun eh. Hindi inalaw ng Lord na siya ay sumampa ng barko. At ngayon ko naunawaan yung kalooban ng Lord. May mangyayari palang ganitong crisis, pandemic, ano po. And I praise God kasi kung tinugon ng Lord at that time na si Pastor Ayan ay makasampa ng barko, baka isa po siya doon sa palutang-lutang doon sa gitna ng dagat na humihingi ng tulong sa gobyerno para makauwi. Kaya praise God for that great provision, for that great plan sa kanyang mga anak. At isang bagay din po na ipinagpapasalamat ko sa Lord, ano po, I remember may nagbibigay pa po sa amin yung ano ba yung Japanese food? Sushi. Sushi ba tawag doon? Sushi, lasagna. Sushi! Ay, Sushi. sushi!
Sorry naman, kasi alam niyo naman na first time, Maki. Yan, no? Grabe si Lord, alam niyo po, umaapaw. May kakatok po sa gate namin. May nabibigay ng mga Japanese food. No, sponsored lasagna. Grabe talaga. Donut. God is, ha? Donut. May pa-donut, si Mayora, ano pa ba? Ang dami, hindi ko na ma-mention. Grabe po. Grabe ang katapatan ng Diyos. Kaya, alam niyo po, isang bagay po na nakita ko na siyang susi, na magbubukas sa pagbuhos ng pagpapala ng Panginoon ay ang pananalangin. Kaya mga kapatid, huwag nating tatanggalin po yan. And let's take the opportunity tonight na tayo po ay magpanalangin sa isa't isa. And rest assured, mamaya, sabayan niyo po kami. Ayan, gusto ko rin palang i-welcome si Maring Christy Aldave family. Welcome po sa gawain ng Panginoon. Nagpapaplang dito. Ayan, so salamat po for joining us this evening. At pwede nyo pong i-send yung mga prayer request, testimony, answered prayer. Pwede nyo pong i-send. So tayo po ay makapagpanalangin sa isa't isa. Ayan, so praise God. This evening, ang dami ko pa ang gustong ipagpasalamat sa Lord. Pero, ito pa yung isa. Last na po. Allow me to to say these things. Kasi bago po magkaroon ng COVID na yan, nagpaplano po kami. We are praying na makakuha kami ng isa pang sasakyan. Nangangarap po kami na madagdagan yung pagbiyahe namin isa dahil magkukulehiyo na yung aming dalaga. At alam nyo po, buti na lang. Buti na lang. Kasi ang magiging resources namin para po kami makapag-down, ay maisanla namin yung rehistro ng aming service na sasakyan. Yun lang yung way na magiging resources namin makapag-down kami ng isa pang sasakyan. At hindi pinahintulot ng Lord dahil naka-schedule na po na ma-interview kami doon sa office na yon. Magre-release sa amin ng 300,000 something, nakapasa kami sa ganong amount na pang-down sa isa pang sasakyan. And hindi ko ma-imagine dahil 2 buwan na po ang quarantine natin kung inalaw ng Lord na kami makakuha ng isa pang hulugang sasakyan. Baka sa susunod na linggo hinahatak na. Nakasanla pa yung aming service na sasakyan. So, talagang ang Lord, yung thought ng Lord talagang much higher sa ating thought. Yung plano ng Lord talagang mas greater sa plano nating mga tao. Kaya, praise God, hindi talaga niya pinahihintulot yung mga bagay na yan kasi nga may great plan ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya, binabalik ko yung kapurihan, yung kabutihan ng Panginoon. Pasensya na po, isusuot ko ulit. Malabo kasi yung mata. Ayan. At sa kabutihan, katapatan ng Diyos sa bawat isa. Ayan. Welcome po sa The Holy Prince of Peace, kay Brother Carlo. Kasama po natin sa gabi ito. Welcome po sa gawain ng Panginoon. To God be all the glory po. Good evening, everyone. Kaya salamat sa bawat patutuo at bawat magagandang bagay na ginagawa sa atin ng ating Panginoon. At sa aking puso ko ay meron akong isang pinagpapasalamat sa Diyos. And that is the joy. Yung joy na nilalagay ng Diyos sa aking puso. And that is in serving His Word, in sharing His Word, that is Jakunaya. Happiness in sharing and serving the Word of God. Sabi nga ng mga apostol in Acts chapter 4 verse 20, also in Acts chapter 5 verse 45, po, na hindi nila pinababayaan ang pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Yan po yung dahilan, sabi nga ni Pastora kanina, in Philippians chapter 1 verse 29, pinagkaloob sa atin ang manampalataya, ngunit pinagkaloob din sa atin ang makipagtiis ng alang-alang sa ating Panginoon. Yung pagtitiis natin is yung pagbabahagi ng salita ng Panginoon, even in this turmoil time po,
yung mahirap na panahon. That is our obligation, no? Ibahagi ang salita ng ating Panginoon. Sapagkat alam naman natin na we are living in this disposable universe. Ito. The only thing na tayo po ay nandito, na tayo patuloy na nag-exist, yun po ay because of His redemptive works ng ating Panginoon. Dapat po nating malaman sa ating mga isipan, that is the very purpose of our God. Ano po, na bawat tayo makarinig, Romans chapter 10, verse 17, manampalataya sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo, and also for them to have eternal life, and for them to have salvation. Makapagsisi sa kanilang mga pagkakasala, in John 17:17, makakilos ang salita ng Panginoon for them to sanctify. Ito, ma-sanctify. John 17:17, pabanalin ng salita ng ating Panginoon, sapagkat ang salita ng ating Panginoon ay katotohanan. Ito, katotohanan. At yun po yung kaninang message ng Pastor Ramel, to have a Christ-like light, po, maging kaparis ng ating Panginoon. Walang ibang paraan po, kundi tayo po'y mapabanal, no? Tayo po'y maturuan ng salita ng ating Panginoon. Galatians chapter 1, verse 10, to the succeeding verse, no po, ang salita lamang ng ating Panginoon sa Kristo ay siyang maaari pumilos sa ating mga buhay to complete, no po, to have our blessed assurance of salvation. Yun po yung katotohanan na nilalagay ng ating Diyos sa ating mga buhay. Na dapat nating na dapat tayong mamuhay sa salita ng ating Panginoon. Salamat sa Panginoon because we have this spiritual fellowship na bagamat ang kalookan po ay nakapaloob pa rin sa quarantine po hanggang sa katapusan. Sabi nga sa Romans 13, tanggapin natin po, magpasakop tayo sa ating gobyerno sapagkat ang puso ng ating Diyos ay wala po sa mga nagre-rebelde. Sapagkat walang kapamahalaan yung Romans chapter 13 na itinatag dito sa ibabaw ng lupa na hindi tinatag ng ating Panginoon o hindi niloob ng ating Panginoon. Allow me to read it to you. In Romans chapter 13, babasahin ko na lang po, hindi naman papaliwanag. But ito pong talatang ito pong Romans chapter 13 is self-explanatory. Ano po? Kung ating babasahin, iisipin maigi, that is from God. Ano po? Sabi, paggalang sa pamahalaan, ang bawat tao dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng pamahalaang umiiral. 13:1, Romans chapter 13, verse 1, verse 2. Kaya nga ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos. Yun po yung mga presidente. Alam po ba natin na ang katumbas ng ating presidente, siya po ay hari. No? Kung tayo po ay nagsiserve, namumuhay sa gobyerno na monarchical government. He is a king. Siya po yung hari. But in Philippians chapter 2, our Lord is the King of Kings. He is the King of Kings. Sabi nga, kaya ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos. Itinalaga ng Diyos ang gobyernong ating pinaglilingkuran ngayon. Pinapaalala po sa atin ang salita ng ating Panginoon. At sila'y nararapat sa parusa yung mga lumalaban daw po. Yung mga rebelde, yung mga insolence po. And in verse 3, sabi, ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Kung gumagawa ka ng mabuti, kung sinusunod mo yung batas, wala kang dapat ikatakot sa namiminuno. Ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti. Gumawa ka ng mabuti.
Hindi yung magpo-post ka sa Facebook, ginagamit mo yung Facebook para bibigay ka ng ilang milyon, 15 million upang papatay ang presidente, or 100 million. Sabi ni Pastora kanina, meron daw 100 million nag-dare. Alam niyo po, hindi po magandang bagay yan. Ano po? Buhay ng ama ng ating bayan ang nakasalalay. Actually, that is assassination. Grave threat. Ano po? Sasabihin mo pa lang, ipopost mo pa lang, that is already grave threat sa buhay ng ating. Kasi tingnan nangyayari sa kanila, nahuli ng NBI, hindi tayo natutuwa. But ang bawat kasalanan ay may katapat na kaparusahan. Dito sa lupa at maging sa batas ng Diyos, may katapat na kaparusahan. And verse 4, sila'y mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo. Ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil sila'y may kapangyarihang magparusa. Ano po? Magparusa. Sila'y mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya nga dapat kayong pasakop sa kanila, hindi lamang upang hindi kayo maparusahan, kundi alang-alang na rin sa inyong budhi. Ang budhi po ng bawat Kristiyano ay nasa sakop ng banal na Espiritu. Sapagkat ang bawat mananampalataya, tayo po ay templo ng buhay ng Diyos. At pinaalala, in the book of Corinthians, na ang bawat mananampalataya ay pinananahanan ng banal na Espiritu ng ating Diyos. So that's it. Po. Kaya yan po yung pasasalamat, and my prayer is na ang wisdom and knowledge and understanding na nagmumula sa ating Panginoon ay patuloy na sumaatin. This is the best opportunity na kahit ko'y matuto, mag-aral sa salita ng ating Panginoon. Kasi mag-apo naman, ang sabi nga anak ko si Angel, no, sabi, matutulog ka, gigising ka sa umaga para hintayin mo na naman, ang gabi. Habang hinihintay natin, ang bawat araw na dumadaan sa ating mga buhay, in times like this, no po, kailangan mag-aral tayo sa Panginoon. Matuto tayo. In Joshua chapter 1 verse 8, ang sabi ng Panginoon, basahin mo, no, ang aking salita, ang aking kautusan, dinidilihin mo araw at gabi. Nang tayo lumago sa ating pananampalataya, nang tayo magkaroon ng tinatawag na absolute knowledge, absolute truth. Alam niyo po ba ang salita ng Diyos? It is an absolute knowledge. No? Absolute knowledge and absolute truth na maaari natin matutunan. Kaya salamat sa Panginoon at sa buhay ng bawat isa, sa buhay ng bawat kasama nating nanonood o nandito man, purihin po ang Diyos sa ating mga buhay. Tayo may kalakasan. Ano po? May kalakasan, pangangatawan at spiritual na kalagayan. Purihin po ang Diyos at after po ng awitan natin, na awit po muna tayo, tayo po idululog sa ating Panginoon upang ating ilapit ang bawat pananalangin, kahilingan ng bawat isa in Jesus' name, sa pangalan ng ating Frontliners, prayer request na Okay, frontliners. Let's pray for them, sa mga doctors, sa mga nurses, nanananin po natin sila. Bago yan, sambahin muna natin ang ating Panginoon. Sige po, muli muna tayong tumayo. Awitan natin ang Panginoon. Let us invite the Spirit of our God. Yes, Lord, Panginoon, dinalangin natin kayo, Panginoon. Sinasabi namin kayo, God, sa gabi ito. Spirit of the suffering Lord, come and make your presence known. Bring glory of the living God. Minsan, pawitan natin ang Panginoon. Spirit of the suffering Lord, come and make your presence known. We need the glory of
the weight. Let the weight of your glory cover us. Let the light of your river flow. Let the truth of your kingdom reign in us. Let the weight of your glory, let the weight of your glory fall. Spirit of the sovereign Lord, come and make your presence known. Reveal the glory of the living God. Spirit of the sovereign Lord, come and make your presence known. Reveal the glory of the living God. Let the weight of your glory cover us. Let the light of your river flow. Let the truth of your kingdom reign in us. Let the weight of your glory, let the weight of your glory fall. Let the weight of your glory cover us. Let the light of your river flow. Let the truth of your kingdom reign in us. Let the weight of your glory, let the weight of your glory fall. The weight of your glory, let the weight of your glory Lord, you're high and lifted up, God. Sa gabi nito, binibigyan ka po namin ng papuri, Panginoon. At sinabi mo, Panginoon, in Isaiah chapter 66, oh God, ng trono mo ay ang kalangitan at ang daigdig ay iyo lamang tutungan, Panginoon. Lord, ganyan kakarilag, oh God. Ganyan kakabanal at ganyan kakapangyarihan, oh Lord. Kaya nananalig kami sa iyo, Panginoon. Lord, sa gabi ito, we are lifting your name above high, Lord. And we give the highest glory, O Lord, na aming pwedeng ibigay sa iyo, Ama. Ang pagpupuri, ang pasasalamat, Panginoon. Lord, we worship you in spirit and in truth, O Lord. Kaya sa gabi ito, Panginoon, marapat lamang na maitaas ka ng aming mga puso, Panginoon. For in Him we live and move and have our being, O God. Kaya patuloy kami, Panginoon, na nagtataas, sumasamba sa dakila at makapangyarihang naming Diyos. We bless your name, Yahweh, O Lord, sa gabi ito. Kaya salamat po, Ama, for this wonderful opportunity, Lord, to offer praises and worship, Lord, sa iyong pangalan, Panginoon. And Lord, sa gabi ito, nananalig at naniniwala kami na kami purong Panginoon ang inyong pag-ibig. Pagkat ang pag-ibig na ito ay sa iyo lamang nagmumula, O God. And we pray, Lord, sa gabi ito na ang dakilang kaalaman at katalinuhan na nagmumula sa iyo, Panginoon, ay mabahagian ang bawat anak mo, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, na ang tanging lamang naming pag-asa, Panginoon, ay mapasa amin, Panginoon, ang bawat kaisipan mo, ang bawat plano mo, Panginoon. And we believe, Lord, na ikaw ang Diyos na patuloy na nagsusustain, Panginoon,
sa iyong mga anak yung mga bagay na yan. Sapagkat kami buong puso na umaasa sa iyo, Panginoon. Buong kalakasan, Panginoon, na nagtitiwala kami, Panginoon, na sa bawat gagawin namin, Panginoon, ikaw ay kasama namin. Dahil ang totoo, hindi mo naman kami iniwan at hindi mo naman kami pinabayaan, O Diyos. Lord, purihin ka sa aming mga buhay at alinsabay, Panginoon, ang aming pagtataas at pagpupuri sa iyo, Panginoon. Kami humihingi ng kapatawaran sa mga pagkakasala na aming nagawa, O God. Lord, we ask the blood of the Messiah, Panginoon, na linisin ang bawat aming mga pagkukulang. Kung may nakita ka, Panginoon, na nakasalanan sa aming mga puso, Father, Lord, nagpapalinis kami sa iyo, Panginoon. Lord, we wash us, O Lord, by the blood of our Savior Jesus. Kaya, Panginoon, hayaan mong sabihin namin at itinglaran namin, Panginoon, na kami nahugasan na ng dugo ng aming Panginoon Jesucristo. And we are ready, Lord. May panibago kaming kalakasan. May panibago kaming pag-asa, Panginoon, na nagmumula sa aming Panginoon through His blood, through His covenant sa iyo, O Ama. Kaya salamat po, O Diyos, sa gabing ito, na sa pamamagitan ng dugo ng aming Panginoon sa Kristo, Lord, sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, sa pamamagitan ng kanyang basa at sugat, kami lumakas spiritually, O God, at kami malayang lumapit sa banal na trono mo. In your mercy seats, O Lord. In Hebrews chapter 4, verse 16, kami patuloy na lumalapit, Panginoon, sa biyaya, sa trono ng biyaya, ng habag at awa ng aming Panginoon. Lord, aming nilalapit ang aming mga mahal sa buhay, O Diyos, na wala pang pagkakilala sa iyo, wala pang totoong relasyon sa iyo, Panginoon. Lord, we ask you, Lord, na hibuin mo ang kanilang mga puso, Panginoon. Na maramdaman nila, Panginoon, na sa kanilang mga buhay ay mayroong napakalaking kakulangan at yan ay ikaw, Panginoon. That's you, Lord, sa aming mga buhay. The only hope upang makamit namin ang kapatawaran. The only hope, O Lord, na kami magkaroon ng buhay na walang hanggan. Turuan mo kami, Panginoon. Siguro, Panginoon, alam namin, sandaling tanggapin namin ang iyong pangalan, Panginoon. Lord, magsisi kami sa aming mga pagkakasala, O God. Kami nakakasigurado na sa buhay na walang hanggan. But Lord, we need you, Lord. Kailangan namin ang pagpapabanal mo, Panginoon. We need your sanctifying grace, O God, sa aming mga buhay. Na patuloy namin kilalanin ang salita mo. Na patuloy kaming lumawig sa salita mo. Na patuloy kaming lumakas sa salita mo. Panginoon, as your word says in Philippians 4:19, O God, this is not just in physical strength, O Lord, but also spiritual, O God. And that spiritual strength ay kailangan namin gamitin sa aming mga pananampalataya, Panginoon. For I can do all things through Christ because He is our strengthener. Salamat po, Panginoon, sa mabiyayang kalakasan na nagmumula sa iyo. Ama, bayaan mong i-claim namin, Panginoon. Bayaan mong mga pangako mo, Panginoon, ay ilagay namin sa aming mga buhay, Panginoon. Bayaan mong ang mga pangako ng aming Panginoon sa Kristo sa aming Panginoon, ilagay namin sa aming mga puso. Pagkat, Panginoon, alam namin na kailangan namin yan, Ama. Kaya salamat po, O Diyos. Lord, at sa gabing ito, amin pong hinihiling ang kagalingan, Panginoon, na may kapatid kami, Panginoon, na siya'y nanonood ngayon ng amin. Lord,
na ikaw ang Diyos na hindi lamang physical na kalakasan na maaaring ibigay sa amin, hindi maging ang aming spiritual na kalakasan at paggaling, Panginoon. Lord, salamat po sa biyaya mo, kagalingan, inaasahan namin, Panginoon, na sa bawat kapatid namin nanonood, Panginoon, hindi ko man nalaman ang kanilang mga prayer requests in their heart as they praying right now, Lord. Naririnig mo sila, Panginoon. Sabay-sabay kaming nananalangin sa mga sandaling ito, O Diyos. Lord, we believe, Lord, kasi iba't iba ang pananalangin namin. Ikaw ay may nakatapat sa biyaya at sa utang. Lord, we believe in your showcases of love, Lord. Na ibigay mo sa amin na bawat na yung pangailangan because ikaw ang Diyos ng pag-ibig. Ikaw ang Diyos ng awa at pag-ibig. Ikaw ang Diyos na siya tumutugon sa aming mga pananalangin. At ikaw ang Diyos na tapat, nagbigay, at kailanman ay hindi nagtutupad. Kaya pinupunan namin, Panginoon, in every prayer request, Panginoon, na aming pong binabanggit ngayon, hindi ko man nababanggit, but Lord, naririnig mo sila, Panginoon. Lord, we believe, Lord, that you are answering them right now, Lord. You are touching their hearts, Lord. Lord, sa pamamagitan ng iyong mga busy, yakapin mo sila, O Diyos. Yakapin mo sila, Panginoon. Lalong-lalo na, Panginoon, ang mga may kalungkutan sa manikan nilang mga puso. Lalong-lalo na ang Tampos family, Panginoon. Lord, pumanaw ang isa sa kanilang sa aming mahal sa buhay. Lord, si Rochelle, we believe, Lord, that her spirit, Lord, ay kasama mo na ngayon. At sa tinagdamang panahon, Panginoon, tatawagin mo ang kanyang pangalan, O Diyos. At siya'y muling bibigyan ng panibagong pag-asa at panibagong buhay. Lord, yan ang aming mga pinakahihintay, Panginoon. That is our blessed hope, O Lord. Na ang aming pag-asa na wala ng kamatayan, wala ng kasakitan, wala ng paghihirap, Panginoon. Papahirin mo ang aming mga luha in Revelation chapter 7, verse 17. Also in Revelation chapter 21, verse 4, O God, that you will wipe all of our tears in our eyes, O God. Niniwala kami, Panginoon, na tinakdamong panahon, araw, oras, Panginoon, ay mangyayari. Because we believe, Lord, that your promises will come to nearer, O God. We believe in you, Lord. Naniniwala kami, Panginoon, as your word says, O Lord, in John chapter 16, O God, verse 20 to 24, O Lord, na ang aming mga paghihirap ito'y panandalian lamang, O Diyos. Na para sa isang babaeng manganganak o bago manganak ay mayroon siyang kalungkutan. Pero matapos nang iluwa ng kanyang sanggol, nalilimutan niya ang lahat ng hirap, Panginoon. That is you, Lord. Matapos namin makita ka, Panginoon, sa itinakdamang oras at panahon na kami bibigyan mo, Panginoon, sasama mo na sa iyong kaharian, Panginoon. Makakalimutan na namin, Panginoon, ang mga paghihirap na aming nararanasan ngayon, O Diyos. Panginoon, we believe that you are our Lord. At sinabi mo, Panginoon, in John 16:33, sapagkat napagtagumpayan mo na ang isang libutan ito. Lord, we believe, kapares mo, Panginoon. Nais din namin maging kapares mo, Panginoon, that we are immune, O God, sa bawat kalungkutan, sa bawat paghihirap na aming nararanasan, Panginoon. Because we have your peace, O God. John 16:33, ibinigay mo sa amin ang iyong kapayapaan. At sinabi mo, Panginoon, na napagtagumpayan mo na ang sanlibutan ito. You are the Lord that immune, Lord, sa bawat kahirapan. Naranasan mo, namatay ka, Panginoon, para sa amin, para ipahayag, ipaunawa mo sa amin, Panginoon, na ang kapayapaan mo na sa amin. And also, na kailangan namin magtiis sa sanlibutan ito
mo sa aming Panginoon. Huwag namin mararanasan ang totoong kapayapaan, ang totoong kapahingahan, at ang totoong kagalingan. Sapagkat kasama ka na namin, Panginoon. We believe in the Lord. Yan ang pag-asa na nagbibigay ng ngiti sa aming mga bibig, na nagbibigay ng kagalakan sa aming mga puso, Panginoon. Lord, salamat po sapagkat meron kang inilaan sa amin, Panginoon. Na bagamat sa mundong ito'y puro kabiguan, na bagamat sa mundong ito'y puro kasakitan, na bagamat sa mundong ito'y may kamatayan, Panginoon. At sa piling mo, Panginoon, wala na kami hahanapin ka. You are more than enough, O God. You are more than enough, O God. Wala na kami hahanapin, Panginoon. Salamat po, O Diyos. At sa bawat kasama namin nanonood ngayon, kapatid ko, ikaw ay wala pang relasyon sa ating Panginoon. Bakit hindi mo tanggapin ang ating Panginoon Jesus sa ibig ito? Sabihin mo na siya ay yung Diyos at tagapagligtas. Magsisi ka sa iyong mga pagkakasala, tumalikod ka, hilingin mo ang karakasan na nagmumula sa ating Panginoon sa Kristo, basahin mo ang kanyang salita, manalangin ka araw-araw, lumapit ka sa biyaya ng Diyos. Kaya, sa gabi ito, Lord, hayaan mo ideklara ng inyong abang lingkod ang kaligtasan na nagmumula sa aming Panginoon sa Kristo. Lord, sanctify us, O Lord, ng iyong salita because your word is true, O Lord. Salamat po, Panginoon, sa gabi ito for permitting us, O Lord, na kami ay lumapit sa throne ng iyong habag at biyaya every time na kami mananalangin, every time na kami magkakaroon ng devotion, every time na kami magkakaroon ng spiritual fellowship like this, O God, kami lumalapit sa trono ng iyong habag at ng iyong habag at biyaya, Panginoon. Lord, hindi kami nararapat sa kaligtasan mo. Hindi kami nararapat sa kabutihan mo. But because of that restricted glory of yours, O Lord, naririto kami ngayon, Panginoon. Sa biyaya ni Kristo, sa dugo ni Kristo, sa sakripisyo ni Kristo, sa salita ni Kristo, Panginoon, kami namamayagpag, Panginoon. Kaya ang aming ipinagmamalaki ay ang aming Panginoong Kristo. Wala sa mundong ito, Panginoon, ang aming pinagmamalaki. Ang aming ipinagmamalaki ay ang aming Panginoong Kristo. Sabi nga ni Apostol Pablo, kung gusto mong magmayabang at kung gusto mong magmalaki, ang Panginoon ang iyong ipagmalaki. Kaya salamat po, O Diyos, pinagmamalaki ka namin, itinataas ka namin, O Diyos, sapagkat ito po ang aming pananalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ang lahat ng anak ng